Sa bayan ng Bakunawa, mayroong isang alamat na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Ito ay tungkol sa isang nilalang na hindi ganap na hayop, ngunit hindi rin tao, ang tinatawag nilang sigbin. Sinasabing ang sigbin ay may kakayahang maglakad pabaliktad at tumakbo ng mabilis, tulad ng kambing na may paa ng aso at buntot na parang alon ng ahas. Ang mga mata nito ay tila mga baga na nagbabaga sa dilim, at kapag napatingin ka rito, hindi mo magagawang umiwas. Ang nakakatakot, ayon sa alamat, ay ang kakayahan ng sigbin na sumipsip ng kaluluwa mula sa katawan ng sinong masalubong nito, lalo na sa mga batang paslit na naglalaro sa hating gabi. May isang magkaibigang sina Leo at Tano na hindi naniniwala sa mga kwentong bayan, kaya't hinamon nilang hanapin ng sigbin. Walang sigbin, mga kwento lang yun ng matatanda para hindi tayo gumala sa gabi, ang sabi ni Leo habang sila'y naglalakad patungo sa masukal na kagubatan sa gilid ng bayan. Ang sabi ng matatanda, tuwing ikalawang kabilugan ng buwan, lumalabas ang sigbin upang manghuli ng mga kaluluwa. Besperas ng kabilugan ng buwan, noon nang sila'y magpasyang galugarin ng kagubatan. May dala sila mga flashlight at kutsilyo, sakaling may makasalubong silang mabangis na hayop. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, biglang lumabo ang liwanag ng kanilang mga flashlight. Pakiramdam nila'y may mabigat na hangin na bumalot sa kanilang paligid, at ang mga puno ay tila yumuko, parang nagpapakita ng paggalang o takot. May naririnig ka ba, Tano? Tanong ni Leo. Hindi nagsalita si Tano, ngunit natigilan siya at tinuro ang malalaking bakas sa putik sa kanilang daraanan. Ang mga ito ay tila bakas ng paa ng hayop na may malaking kuko sa hulihan. Ngunit kakaiba dahil ang mga ito ay nakapabaliktad. Biglang may sumipol na tunog sa kanilang kaliwa. Kasunod nito, ang isang malamig na halakhak na parang alingaw-ngaw ng takot mula sa kailaliman ng kagubatan. Nagsimula na silang kabahan. Ngunit pilit nilang nilabanan ang kanilang takot. Walang sigbin, tandaan mo. Mga story lang to. Paalala ni Leo sa sarili. Ngunit kita sa kanyang muka ang nanginginig na labi. Subalit, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Tano. Para bang may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanilang mga likod. Nang nilingon niya ito, nakita niya ang isang anyo na hindi maipaliwanag. Ang sigbin ay nandoon sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanila na parang nag-iisip kung paano sila lalapitan. Mula sa kadiliman, tumambad ang itsura nito. Ang katawan ay nakakuyom, ang balahibo'y maiikli ngunit matutulis, at ang mga matay nagbabaga na parang nag-aapoy. Sa kabila ng pagiging malahayop, may bakas ng pag-iisip at karunungan ng mga mata nito, na para bang alam nito kung sino ang mga tao sa kanyang harapan. "Tumakbo ka na, Leo!" sigaw ni Tano, habang itinulak ang kaibigan palayo. Ngunit bago pa sila makalayo, nakarinig sila ng tunog ng yapak, mabilis at pagbagsak. Tulad ng malalakas na hakbang ng isang nilalang na tumatakbo ng pabaliktad. Sa bawat yapak nito, tila may nagbabagang usok na naiiwan sa lupa. Sa isang iglap, naramdaman ni Tano ang malamig na hininga sa kanyang batok. Nang lumingon siya, nakatapat na ang nakangising mukha ng sigbin. Ang bunganga nito ay bukas at mula rito'y lumalabas ang mabahong amoy ng pagkabulok. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at naramdaman niya ang
kanyang kaluluwa na parang hinihigop palabas ng kanyang katawan. Sa kabila ng pagnanais niyang tumakbo, tila nawawalan siya ng lakas. At ang tanging naririnig niya ay ang nakakatakot na halakhak ng sigbing na tila nagdiriwang sa tagumpay nito. Ngunit bago pa tuluyang maagaw ang kanyang kaluluwa, biglang narinig ni Leo ang pagdaing ng kaibigan at hindi niya mapigilan ang sariling bumalik. Nakita niya ang sigbin na sinisipsip ang kaluluwa ni Tano habang ang katawan nito ay nangihina sa bawat sandali. Buong tapang na sumigaw si Leo at inihagis ang kanyang kutsilyo patungo sa sigbin. Tumama ito sa katawan ng halimaw at sa isang iglap, huminto ang sigbin at tumingin kay Leo, galit na galit. Nagliyab ang mga mata ng halimaw at bigla itong naglaho sa dilim. Ngunit hindi bago bitawan ang katawan ni Tano na ngayon lupaypay na. Agad na dinala ni Leo si Tano pabalik sa bayan. Ngunit sa kanilang pag-uwi, napansin niyang hindi na normal ang kaibigan. Tahimik si Tano at ang mga mata nito ay tila nawalan na ng kinang, na parang ang kaluluwa nito ay may kulang na bahagi. Kinabukasan, napansin ng buong bayan ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Tano. Hindi na siya tumatawa, hindi na siya kumikibo, at tuwing sasapit ang gabi, siya'y nawawala at bumabalik lamang sa umaga, pagod at may mga sugat sa katawan. Lumipas ang ilang buwan at nang muling magpakita ang ikalawang kabilugan ng buwan, narinig ng mga tao sa bayan ang halakhak na isang nilalang sa dilim at nakita nila si Tano. Ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang sigbin, parang alipin na sumusunod sa bawat utos nito. Isang gabi, nakita ng mga matatanda ng bayan ang kakaibang anino sa tabing ilog. Ang sabi nila, si Tano na ang bagong sigbin ng Bakunawa. Isang aliping pinarusahan at pinagpasapasahan ng mga nilalang sa dilim. Sa mga sumunod na taon, maraming mga bata ang nawala sa bayan ng Bakunawa tuwing sasapit ang ikalawang kabilugan ng buwan. At naririnig pa rin ng mga tao ang nakakatakot na halakhak sa gabi, kasama ang yapak ng isang nilalang na naglalakad ng pabaliktad. Hanggang ngayon sa nangayon, sinasabing tuwing ang gabi ay sasapit sa ikalawang kabilugan ng buwan, ang sino mang papasok sa kagubatan ng Bakunawa ay maaaring makita ang sigbin. Ngunit mag-ingat, dahil kapag nakita ka ng sigbin, hindi ka na makakabalik ng buo.